Alright, good day once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. For this video mga kapatid, ito po andito tayo sa Hunasan o dito sa Marina, sa sanctuary ng Marina. At the same time, ang gagawin po natin ngayon ay mag-change oil po tayo sa makina. Yung pambot na may pangalang Ambaking. I-change oil po natin at may dala-dala po ako dito. Yan, tubig, sabon at saka pang change oil. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Ayay, puntik pang madulas. Ito na po mga kapatid, babaklasin na natin ang makina. Nang sa ganun, pwede na nating ma-change oil. Dali ako tubig. Sa uwan na ba yun? Tubig ba? Hapon. Ha? Maghapon. Yung pilit na eh. Pilit na. Oh, gamay rin sa allowance sa isa ko ano eh. Join. Ito yung pang lay acid tonic. Grasa. Ayan po mapati dahil sa tubig alat. Tingnan nyo po, talagang kalawang na po yung join. Yan po ang unang nagiging nagkakalawang. At doon naman pala sa nagtatanong na kapatid natin kung paano po nilalagyan ng accelerator or gasolinador o sa ibang term sa Bisaya yung governor pa ba no? Ito po yan mga kapatid, ito po yung prinsipyo. Yan. Kumbaga sa motor, ito po yung rotor. Yan, kinakabit diyan doon sa control ng makina. Kasi parang ganun lang po yung control ng makina. Gaganon-ganon, pag palakasin ganun. Pag i-release mo itong parang rotor, dahil sa spring babalik siya sa kanyang normal na minor. Yan na po, nasa gilid lang po yan mga kapatid, madalas dito. Liban na lang sa yung mga racing boat. Kasi yung mga racing boat na ginagawa mga kapatid, hindi po ganito. Kumbaga, tinatali lang po yung nylon o tangsi. Hahawakan nila, kumbaga gaganituhin. For example, nahulog sila sa pambot. Once na-release nila ang nylon o tangsi, yan, automatic po mamamatay ang makina. Kumbaga, babalik po siya sa kanyang pinaka-last na minor, yung talagang mamamatay ang makina. Yan. Pero sa ganitong fishing boat, ganito lang, para lang po siyang rotor ng motor. Manual lang po ang pagbigay ng gasolina sa makina. Ayan. At sana nakuha mo yung prinsipyo kung paano ang paglagay ng accelerator ng makina ng pambot. At patungkol naman sa isa mong tanong kapatid na kung paano magkabit ng tangke sa makina, siguro ang tinutukoy mo ay yun pong luma na ang tangke ng makina. Ito po yung tangke ng makina, tapos nagkabutas na. Ang ginagawa po dyan mga kapatid, kung nakikita nyo, may hose naman dyan. Ito, yung papunta sa carburetor ng makina. Yan po, dinudugtungan lang po yan ng hose papunta doon sa galon o container na nilalagyan ng gasolina. Ganun po. Kumbaga, ang ito inalis na or hindi na ginamit dahil butas na. Ang pinapalit yung galon o container na may counting hose. Diyan, ikinakabit dyan sa papunta sa carburetor. Yan lang po ang prinsipyo mga kapatid. Pero kailangan ibitay po yun. Kumbaga, mas mataas po siya kaysa sa makina para yung gasolina ay talagang pupunta sa carburetor. At sa ngayon po hindi pa po natanggal yung join.
kasi nga tumigas sa kalawang. At sa ganitong kaliit na pambot mga kapatid, tapos 10 horsepower ang inilagay, hindi po madali ang pagbaklas kasi kung nakikita nyo, kaunti lang po yung clearance sa gilid. May 4 po yan na tornilyo na kinabit at yun po ang nag-hold sa makina para hindi siya umalog. Yan, 4 na tornilyo po yan mga kapatid, at kung nakikita nyo, in-improvise yung tools na gagamitin. Yan, ganun lang kahaba kasi nga dahil sa lugar na makipot. Yan. Kung nakikita nyo nga dito sa bandang gilid, oh, sa bandang ulo ng makina dyan, talagang napakaliit lang ng area na natira para dumikit sa parka o sa dingding ng pambot. Sudah din natanggalon og na magtrubol sa loud no. Okay. Ha? Lisod. Kay may manig kay makanaog man ka din ko. Pero okay lang sa na kon nga ikaw mo magtakilid ka nga mag ngani mong Lubot. kanang lubot. Din ang lawa ang imong balancing mo diri sa pikas. Bali-bali. Doko ka ba? Para di mo katakilid. No? Ayan. Hindi po madali ang sabay. Kaya matagak ang washer. Duha ang nakuha. Way washer mo sabay? Ito. Ayan po mga kapatid, hindi po madali ang pagbaklas mga kapatid kasi mabigat rin yung makina. Hindi naman siya masyadong talagang mabigat pero may kabigatan rin. Ayan. Ito po yung pundasyon ng pambot na ito mga kapatid. Itong 4 na bolt lang ang nagbibigay kuan sa makina. Kumbaga ito po ang humahawak para hindi po siya gumalaw. Kunan muna natin ng tubig. So ito po mga kapatid, dalawa po ang pwedeng buksan yan para mag-drain ng asiti. Naman ang hapon ka mo. Uwil. Amit po. Iduno na. Ito at doon sa kabila. Pero dito lang namin binuksan. Ayan, i-drain na po. Hugasan day uban sa ang kuan ni ba ang gasolina? Ban. Kanang din na Kana yung lapot na kayo no? kanang daan mo. Daan na kayo? Hmm. Hala, puno ba? Hop, ano ba? Hop, piyak. Sobra din 800. 800 lang kasi. Kuha tanto sa babaw. Mita tag kasahudan. So, napuno po yung isang lagayan mga kapatid. Nakuha na ako ng mineral water, bottle of mineral water. Okay. Ayan. 800 tapos kalahati. Talagang 1 liter po ang laman mga kapatid. Layaw tadi kini siya kumpara sa motor no. Hmm. Kuha gamay. Ha?
Tama na dito sa katuyang kuan ba? Ikaw ka na maawat ng sipot. Yan na. Okay na. Dapat Hindi siya kanan pag-ayo ba? lagi kay mga Kuan man. Masidlit na dito sa mga kuan ni minani. Hmm. Pareha prinsipyo sa motor. Ya. So, ayan na po mga kapatid, hindi po naubos yan. May kaunti pong natira. So, ito na po mga kapatid. Gumamit po kami ng powder na sabon. Talagang, hindi po talaga maiiwasan na mabasa ang makina mga kapatid sa tubig dagat. Lalo na pag kagaya nung ginagawa namin na pumupunta sa laot. Yung doon talaga sa laot pumupunta kasi talagang napakalakas ng alon. At yung kapatid natin na nagtatanong patungkol sa accelerator ng makina, ito po yun mga kapatid. Yan, kung nakikita nyo, itong spring po ang bumabalik sa kanya. Yan. Yan. Ito po yung tinatawag dito sa amin na governor. Pero kung sa sasakyan, ito po yung gasolinador o accelerator. Ayan. Ito lang pong nylon ang tinatali. Pag ganitong fishing boat, yung nasa gilid, doon, yung parang rotor ng motor ang prinsipyo. Pero yung pangkarira na pambot, kagaya nito, mataas, dinidugtungan ito ng mahaba. Tapos kapag nalaglag yung driver ng pambot, hindi niya na mahawakan ang accelerator, kusa po siyang babalik at mamamatay. Kumbaga ginaganon-ganon lang ng kamay. Yan. At doon sa isa mong tanong kapatid na patungkol po sa paano maglagay ng tangki ng pambot, if ever na mabutas itong tangki na ito, ito po yun mga kapatid, itong hose na ito. Yan. Kung nakikita mo itong hose na ito, dudugtungan mo lang ito ng hose. For example, ito po yung galon mo na nilalagyan ng gasolina. Yan, nakataas. Dugtungan mo lang yan ng hose papunta dito. Ganyan lang po ang pinaka-basic na ginagawa ng iba. Meron ng powder? Oo. Ang ginagawa ng ibang mga mangingisda mga kapatid na may kagayang makina nito, pagkapalaot nila, pagka-uwi, pag lumamig na ang makina, talagang pinapaliguan nila ng tubig na hindi maalat. Kagaya nito. Yan, pero kung minsan talaga hindi talaga may iwasan na mapabayaan na natin dahil sa pagod po, dahil hindi po basta-basta ang ginagawa sa laot. Kumbaga, yan talaga ang magiging maintenance rin ng makina. Pagdating ng araw, kung ano yung kailangang palitan, talagang bibilhan. Kagaya nitong mga nut. Yan, ito pong mga nut ang madalas na bumibigay kasi madali lang pong kinakain ng kalawang dahil sa tubig alat. Pero kung ingat na ingat talaga tayo sa makina, ganun lang po. Pagkagaling sa laot, pag uwi, pag lumamig ang makina, ito paliguan ng sabon, tapos lagyan ng mga oil or grasa yung mga nut. Nakakatulong po yun, pero hindi talaga 100% na maiwasan yung kalawang dahil talagang kakalawangin talaga dahil hindi po umalis sa dagat ang makina. Liban na lang kung baklasin sa pambot at dalhin sa iyong bahay. Pero sa kagaya nito na nandito lang sa loob ng pambot, kahit anong alaga talagang mayroon pong kalawang na didikit.
Ayan. Mesti gamit di anin niya. Mara sig inverter. Mau ni kon yang sekarang kon. Ito po mga kapatid, ang isa ko rin pong advice sa inyo dahil nasubukan na rin naming pumalaot. Once na pumalaot kayo mga kapatid, pag may dala kayong pambot, wag niyo pong kaligtaang magdala ng una. Ito, magdala kayo ng iliserba ng pala. Dahil pag nalaglag yung pala nyo, talagang wala nang silbi yung makina nyo kahit gaano pa yan kalaki. Ito una. Tapos pangalawa, ito, spark plug. Talagang kagaya noong pumalaot kami, nagpalit kami ng spark plug dahil hindi na mag-andar yung makina. At pangatlo, yung mga tools. Kagaya nito, yung pangkuha ng spark plug at mga tools patungkol doon sa mga nut para mabaklas mo yung makina. At ang pang-apat, yun pong kutsilyo. Dahil minsan yung pala natin napupulutan, nalalagyan ito ng mga sako, trapal, hindi po yun pwedeng kagatin dahil kailangan po yun ng kutsilyo. Yun po ang kailangan yung dalhin. At ang panglima, siyempre yung abundant o gasoline. Hindi natin alam kung minsan may dumadating na unos, baka saktong-sakto lang yung gasolina mo, hindi ka na makauwi dahil kulang. Ayan po. Yan lang po ang dapat nating dalhin pag may dala tayong pambot, lalo na long distance yung ating biyahe. Yung doon na tayo sa laot. Yan, sana napakinabangan nyo yung mga tips mga kapatid. Ayan na po, tapos na pong paliguan ng sabon. Babanlawan na lang ng tubig. Pero hindi po yan maalat mga kapatid. Pareha nagapon sa motor ba nung ugligoon siya dili ra mo unsa no. Basta dila masudlan tambutso. Butso mo ko ang ginani gid. Tambutso ra jud. Nalata na ra ba ditong kuan ani ba? Saan? Yung sin, to yung lata ba? Lata sa. Kato itabo ni mas tambutso ba? Itaya na. Ilisanan. Na lang na. Pinanglan nagsunsun. Ako ano, martilyo no? Marasig ko ano? Ako kani dadi jud mo kuan dai siya ang mga nut lang ug kani mga kuan mga cover. May mga untaya. Ayan na. Tapos nang mawashingan. Untay ko. Yan na po. Nilalagyan ng grasa yung mga tornilyo. Talagang nakikita nyo naman yung tornilyo po ang unang bumibigay mga kapatid. Yan. Wala pa man ni tuig ba no? Ang sa palit. Nagpalit. Wala pa tuig pero hapit-hapit ng tuig. Bulit dun siya para makan dagat. Okay, ang dagat dili kay di ugnaay na di man kay mo kuan no. May slide ra. Right. Ayan na, may mga grasa na po yung mga bolt mga kapatid.
May kanong foam. Kana kan lepi. O kani nga mga nut di ni tayo onday no, mga stainless ni. Ayan na po, dinugtong na po yung ihi sa makina. At mamaya, lalagyan po yan ng guma yung rubber, yung ihi mga kapatid. Kung sakali mang magka-problema, pag matanggal yan sa makina, minsan kasi ito, nababaklas po yan dahil sa lakas ng makina. At yan, nakikita yung rubber o interior ng motor, segunda lock po yan mga kapatid. Kumbaga, kung sakali mang mabaklas yan sa connection sa join ng makina, hindi po matanggal yung ihi sa pambot. Kasi sa lakas ng pag-ikot niyan, kung walang guma, yung ilisi na yan, dyan, lalabas yan lahat. Yan. Yan po ang kaunting kaalaman para sa mga baguhan sa pambot mga kapatid. Kumbaga ito po yung tinatawag na join mga kapatid. Yan. Yan po ang nagdudugtong sa makina at sa ihi. Yan. Nailak na po mga kapatid yung ihi at saka yung sa makina. Naidugtong na po sa pamamagitan ng join. Ito ang nagsisilbing lock sa ihi at ito ang sa makina. At ito pang protection lang itong guma na ito mga kapatid o rubber. Kung sakaling mabaklas dito itong ihi, hindi po siya mawawala sa pambot. Kumbaga, uusog lang yan ng kunti. Yung makina, ikot ng ikot pa rin. Pero ito, hindi po siya malalaglag sa dagat. Yan po ang gamit ng rubber na yan. So, ayun na po. Kondisyon na po ang makina ni Ambaking. At loobin ng Diyos, pwede na yang iratsada. So ayun na mga kapatid, tapos na naming machines oil. Yan, tinulungan tayo ni Bay Badjo. Siya po ang talagang nagmi-maintain sa pambot na yon. At loobin ng Diyos, mag-adventure ulit tayo sa dagat mga kapatid. At hanggang sa muli, lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you to my next vlog.
Bye-bye!